Kim Chiu. Matindi unawa sa mga babaeng nagbibigay ng aliw. Mataas ang respeto ni Kim sa mga babaeng hindi naman talaga choice ang magbenta ng aliw dahil alam niyang ginagawa lamang ito para mabuhay. Ramdam ni Kim ang kahirapan sa Pinas kaya wala siyang paghuhusga sa mga ganitong uri ng trabaho. At magbabalik kami. Agad? Chararat. Well, ako noon, kala ko nga iyak siya eh. Si Kim Chiu, nung Oo tinanong nga sa... napigil niya, na medyo na ganun siya. Tapos kala ko tutuloy-tuloy yung pag-iyak. So, ayun, at least mas lumawak yung pagtingin niya sa mga ganun. Kasi tayo minsan naiisip din natin, ba't mo kailangan gawin yan? Meron namang ibang choice. Halimbawa may mga kakilala ka bang ganyan? Yun ang choice nila. Oo. Meron silang mga choices. Magtrabaho sila ng marangal pero kokonti lang susweldo sila pero kokonti lang. Kulang. Kumbaga meron silang gustong bilhin, meron silang lifestyle na gusto nilang ma-experience pero hindi yun sasapat kung sila ay magtatrabaho kunwari sa call center o magtatrabaho bilang mga salesperson or magtatrabaho bilang mga yun nga sa mga mall, 'di ba? At kung ano na maliit lang talaga ang sweldo na above minimum lang talaga. Kasi hindi katulad sa ganon, sa isang araw, isang gabi, kayang kitain yun. Pero depende naman sa itsura. Sa ganda. So kung nabigyan ka kung ikaw for example, nabiyayaan ng katiting na ganda, sa tingin mo magkano ipipay sa'yo for a night? Pero ikaw din naman, ikaw nabiyayaan ng mas katiting na ganito. Ano ba yan? Ako una nagtanong, no? Ganun katiting na ganito. Pag wala akong choice at gusto ko naman ng lifestyle, pwede naman siguro. At kung gusto kong buhay ng pamilya ko at paghandaan yung kinabukasan ko, why not? Baka naman sa mga nami-meet ko, may magseryoso sa akin. Hindi ko naman sinasabi wag niyong tularan, wag niyong isipin na ako, kumbaga iniinganyo ko kayo. Correct. Kasi merong mga ganyan na nakakatisod ng mga mayayaman at siniseryoso. Di ba? Yung pelikula ng Pretty Woman. Yes, oo. May mga ganon, pero meron namang iba na hindi talaga nagtanda at wala silang at ginamit lang ang puso, ang hindi utak. Yung kapwa nilang isang kahig, isang tuka, ang kanilang nakatuluyan. And ending nga. Pero yun nga, si Kim sinabi niya na sana dumating ang time na yung gobyerno natin, di ba? Parang umabot doon sa ganung point si Kim. At sinabi niya, sana dumating ang time na yung mga babae, hindi na kailangan pumasok ng ganun. Kasi maraming choice. Maraming pagpipilian. Sa ibang bansa, alam nyo, sa ibang bansa lalo doon sa mga mayayamang bansa, yung mga local doon, hindi sila nagtatrabaho bilang mga ganyan. Wala silang ganyan. Ang mga nagtatrabaho, yung mga outsider na pumupunta sa lugar na yun, ng mga mayayaman. Ng mga mayayaman para sila mismo magbigay ng aliw at kumita. Kasi hindi naman nila kailangan yan eh. Kumbaga, hindi naman nila kailangang gamitin ang kanilang katawan para mabuhay ng marangya. May point naman si Kim. Sana nga lang. Kaya siguro itong si Kim ay naging emosyonal. Kasi nga ang hirap-hirap na talaga ng mga nangyayari sa bansang ito. Na parang, nasusunod ba ang batas? Diba? Nasusunod ba ang batas? Meron bang napaparusahan? Parang wala na eh. Pati ngayong Korte Suprema parang gusto ng, 'di ba, panghimasukan ng ibang ahensya, ibang mga politiko. Yung mga gano'n, parang nakakatakot, parang darating ba tayo sa point na makaka-recover ba tayo? Parang hindi, kasi iba't iba ngayong iba kasi talagang namumuliti ka. Pero hopeful pa rin naman si Kim na darating yung time na yun. Sana, kumbaga nandito pa, sana nga dumating ang point na yon na nai-enjoy pa ni Kim ang buhay. Ibig sabihin kasi naman, medyo matagal-tagal. Ang dami talaga, parang isang siglo pa yata. Yung ganyan parang the oldest profession. Yung pagbibigay ng profession, aliw. yes. Ang pahayag na Kim Chiu matanong-unawa sa mga babaeng nagbibigay ng aliw ay maaaring tumutukoy sa pagiging empathetic niya sa mga kababaihang nasa entertainment industry, lalo na yung madalas ma-judge o ma-misinterpret ng publiko. Kung pagbabatayan ng personalidad ni Kim, kilala siya bilang open-minded at may malambot na puso pagdating sa kapwa babae. Ilang beses na rin niyang ipinakita sa interviews na naniniwala siya na
Hindi dapat basta husgahan ng isang babae base sa trabaho o imahe. May kanya-kanyang dahilan ng bawat tao kung bakit nila pinipili ang isang career. Mas mahalaga ang respeto kesa chismis o panlalait. Kung ang tinutukoy sa nagbibigay ng aliw ay mga artista, performers o kababaihang nasa industriya ng showbiz, makikita na si Kim mismo ay dumaan din sa matinding intriga at panghuhusga. Kaya marahil mas naiintindihan niya kung gaano kahirap ang mapag-usapan o malabel ng publiko. Magandang mensahe ito kung tutusin, lalo na sa panahon ngayon na mabilis ang panghuhusga sa social media. Ang ganitong paninindigan ay nagpapakita ng pagiging supportive sa kapwa babae, pagpapatibay ng women empowerment, pagkilala na may dignidad ang bawat propesyon. Sa halip na maging mapanghusga, mas pinipili niyang maging maunawain at iyon ang mas makabuluhang halimbawa para sa fans niya. Kung ang balita ay tungkol sa pagiging matanong-unawa ni Kim Chiyo sa mga babaeng nagbibigay ng aliw, masasabi ko na ito ay isang positibong paninindigan, lalo na sa isang industriya na madalas puno ng intriga at mabilis manghusga. Sa showbiz, maraming kababaihan ang nabibigyan ng label base sa kanilang trabaho, pananamit o roles na ginagampanan. Kapag may isang sikat na personalidad tulad ni Kim na nagpapakita ng empathy at respeto, malaki ang impact nito. Ipinapakita niya na hindi dapat maliitin o husgahan ng kababaihan dahil lamang sa kanilang propesyon. May kanya-kanyang pinagdadaanan at dahilan ng bawat tao. Ang respeto at pag-unawa ay mas mahalaga kaysa chismis o negativity. Si Kim mismo ay dumaan sa maraming kontrobersya at issue sa nakaraan, kaya marahil mas naiintindihan niya kung gaano kasakit ang ma-judge ng publiko. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita ng maturity at growth bilang artista at bilang babae. Sa panahon ngayon na mabilis ang bash at cancel culture, mahalaga ang ganitong klasing boses, lalo na sa isang public figure na may malaking following. Nakakatulong ito para ma-promote ang women empowerment at mas healthy na diskurso sa social media. Sa kabuuan, kung totoo ang balitang ito, masasabi kong commendable ang paninindigan niya. Hindi lahat ng artista ay may lakas ng loob na magsalita tungkol sa ganitong sensitibong usapin. Ang pagiging matanong-unawa ni Kim Chiyo sa mga babaeng nagbibigay ng aliw ay isang napakalakas na pahayag, lalo na sa konteksto ng industriya ng entertainment sa Pilipinas. Sa isang lipunan na mabilis manghusga, lalo na sa kababaihan, ang ganitong klasing paninindigan ay hindi basta simpleng opinyon. Isa itong mensaheng may bigat. Number 1. Pagiging empathetic bilang isang babae. Hindi lingid sa publiko na si Kim mismo ay dumaan sa maraming intriga, issue at personal na pagsubok. Bilang isang artista na matagal na sa industriya, alam niya kung gaano kahirap mapag-usapan, ma-misinterpret, at minsan ay mabash ng walang buong konteksto. Kaya kung ipinapakita niya ang pag-unawa sa ibang kababaihan, lalo na sa mga nasa larangan ng entertainment o performance, maaaring nanggagaling ito sa sarili niyang karanasan. Ibig sabihin, hindi siya nagsasalita bilang outsider, kundi bilang isang taong nakaranas din ng panghusga. Number 2. Pagbasag ng double standard. Sa totoo lang, mas madalas husgahan ng babae kaysa lalaki pagdating sa imahe, pananamit o trabaho. Kapag sinasabi ni Kim na dapat maging maunawain sa mga babaeng nagbibigay aliw, tila ba'y sinasabi niya rin na hindi sukatan ng dignidad ang trabaho. Hindi dapat gawing batayan ng respeto ang imahe lamang. Lahat ng babae ay may karapatang tratuhin ng may respeto. Napakahalagang mensahe ito lalo na sa fans na sumusubaybay sa kanya. Malaki ang impluwensya niya, at kapag ganito ang tono ng kanyang pananaw, maaaring maimpluwensyahan din ang pag-iisip ng kanyang supporters. Number 3. Maturity at growth. Kung ikukumpara ang Kim noon at ang Kim ngayon, makikita ang growth. Mas composed, mas maingat magsalita, at mas may lalim ang mga pahayag. Ang pagiging maunawain sa halip na maging mapanghusga ay senyalis ng emotional maturity. Hindi lahat ng artista ay kayan magsalita tungkol sa sensitibong usapin ng hindi nagiging defensive o kontrobersyal. Pero kung maayos ang pagkakahayag, nagiging inspirasyon ito halip na intriga. Number 4. Epekto sa imahe at fandom.
Para sa kanyang fans, lalo na ang matagal nang sumusuporta sa kanya, ang ganitong balita ay maaaring magpatibay pa ng paghanga sa kanya. Ipinapakita nito na hindi lang siya basta artista na nagbibigay kilig o entertainment, isa rin siyang taong may malasakit at prinsipyo. Sa panahon ngayon na uso ang cancel culture at mabilis ang online backlash, ang pagpili ng empathy kaysa judgment ay isang napaka-strong na stance. Sa kabuuan, kung totoo ang balitang ito, masasabi kong ito ay isang positibong hakbang para sa mas healthy na pagtingin sa kababaihan sa industriya. Ang pagiging maunawain ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. At kung isang public figure tulad ni Kim Chiyo ang nagtataguyod nito, mas lumalalim ang kanyang kredibilidad hindi lamang bilang artista, kundi bilang isang babaeng may paninindigan. May ilan pang mahahalagang punto na pwedeng idagdag tungkol sa balitang ito kay Kim Chiyo. Number 1, mas malawak na konteksto ng showbiz. Ang industriya ng entertainment ay talagang nakasentro sa imahe. Kapag babae ang involved, mas tindi ang scrutiny, mula sa pananamit hanggang sa personal na buhay. Kung si Kim ay nagpapakita ng pag-unawa sa mga babaeng nagbibigay aliw, maaaring ito ay isang tahimik na panawagan laban sa culture ng panlalait at paglalabel. Number 2, pagpapakita ng solidarity sa kapwa babae. Sa panahon ngayon, mahalaga ang women supporting women. Kapag ang isang malaking artista ay hindi sumasakay sa panghuhusga, nakakatulong ito para mabawasan ng toxic comparisons at intriga sa pagitan ng mga babae sa industriya. Number 3, epekto sa younger fans. Marami sa mga fans ni Kim ay kabataan. Ang ganitong klaseng mindset na maging maunawain at hindi mapanghusga ay maaaring maging magandang impluensya sa kanila. Mas na-encourage ang respeto at empathy kaysa chismis at bash culture. Number 4, image ng isang resilient na artista. Hindi rin maikakailan na si Kim mismo ay dumaan sa maraming pagsubok sa personal at career niya. Ang pagiging maunawain niya ngayon ay maaaring refleksyon ng kanyang sariling growth. Ipinapakita nito na natutunan niyang gawing compassion ang kanyang mga karanasan sa industriya halip na bitterness. Number 5, posibleng diskusyon tungkol sa dignity of labor. Ang pahayag na ito ay maaaring magbukas ng mas malalim na diskusyon tungkol sa dignity of labor. Ano man ang propesyon, basta ito ay legal at hindi nakakasama sa iba, ay dapat igalang. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol kay Kim bilang celebrity. Mas malawak ito. Tungkol ito sa pagbabago ng pananaw ng lipunan sa kababaihan sa entertainment industry. Kapag may kilalang personalidad na nagsusulong ng respeto at pag-unawa, mas nagiging makabuluhan ang usapan. Kung gusto mo, pwede rin nating pag-usapan kung may posibilidad bang magkaroon ng backlash o kung paano haharapin ni Kim sakaling may hindi sumang-ayon sa kanyang pananaw.